Ayan, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Pag-usapan po natin ngayon itong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Kasi marami pa rin ang mga agam-agam, mga kalituhan at marami pa rin mga nagtatanong kung matutuloy nga ba ito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong 2025. So ito po yung masasabi natin mga idol ha. Hanggat walang batas, hanggat walang batas na nagsasabi na ipagpaliban ito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong December 1, 2025 ay tuloy po yung barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So, ito po basahin po natin itong post ni Chris Santos. Paunawa po sa lahat ng nagtatanong, if tuloy ba ang December 2025 BSKA election? Tuloy po hanggat walang batas na nagsasabing hindi. Maliwanag po yan mga idol at mga kababayan. May batas ba na nagpo-postpone sa BSKA sa ngayon? Wala. Direkta yung sagot niya ha. Hindi tuloy as of today. Tuloy po ha mga kababayan. If makapagpasa, kung makapagpasa ang next Congress sa mga susunod na buwan bago ang December 2025 barangay at sangguniang kabataan election ng batas na magpo-postpone nito, hindi isasantabi ang posibilidad ng pagpapasawalang bisa dito kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec GR number 263590. Nakasad kasi dito sa nasabing kaso ang mga valid na rason para makapag-postpone ng eleksyon. Kasama ba ang term extension sa valid reason? Hindi. So maliwanag po yung sagot. Hindi na dapat ipagpaliban, sabi ng Korte Suprema mga idol ito po. Hindi na dapat ipagpaliban pa ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Maliwanag ang pasya ng Korte Suprema, labag, ulitin ko, labag sa konstitusyon ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Sa desisyon nito, sa Makalintal versus Comelec, idiniklara ng Korte Suprema na ang Republic Act number 11935 na naglib ng halalan mula Disyembre 5, 2022 patungong huling Lunes ng Oktubre. Kasi nung 2022 dapat maalala nyo, nung 2022 dapat isinagawa yung barangay at sangguniang kabataan, pero pinuspon yun at ginawa sa noong pong October 2023 mga kababayan. Labag sa saligang batas yun. Bagamat pinayagang maisagawa ang halalan noong Oktubre dahil sa tinawag na Doctrine of Operative Fact. Malinaw ang mensahe ng hukuman. Kailangan may mahalaga, makatwiran, at emergency na dahilan. Dapat mapangalagaan ang karapatang bumoto ng bawat mamamayan. Hindi dapat lumabag sa batas o sa konstitusyon ang pagpapaliban. So yun po yung mga kondisyon nitong Korte Suprema. Na kailangan daw may mahalaga at makatwiran na at emergency na dahilan para maipagpaliban ito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ano ba yung mga panukalang batas na ipinasa nito pong Senado at ng lower house. Ito po, basahin ko po sa inyo. Sa Senado muna pasado na ang Bill number
2816 na nagpo-propose na gawing 4 na taon ang termino ng barangay at SK official, sabi ng Senado. Yun po yung kanilang bersyon kasi magkaiba yung bersyon ng Senado at ng lower house, mga kababayan. So yung gusto ng Senado ay gawing 4 na taon ang termino ng barangay at SK officials at iurong ang 2025 BSKE sa taong 2027. So kasi huling nagsagawa ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon noong October 2023. So magbibilang po tayo ng 4 na taon 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. So 4 na taon nga sa 2027 gustong magkaroon ng eleksyon barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Yun po yung gusto ng Senado. Ito naman yung sa lower house. Nananatiling nakabinbin sa third reading ang House Bill number 11287, pero ang version nito, ang version ng lower house, ito ay mas radikal na itinakda ang 6 na taong termino para sa barangay at SK at ang eleksyon ay imumove sa 2029. So magbibilang ulit tayo from 2023 to 2029. Bilangin po natin kung 6 na taon nga. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029. 6 nga na taon, mga idol at mga kababayan. So pagka ito po ay hindi naging ganap na batas, ang ibig sabihin lamang po, mga idol at mga kababayan tuloy na tuloy po yung December 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So nasasagot po yung katanungan po ng iba na kung tuloy nga ba o hindi. So ito po yung maliwanag na sagot batay sa ating mga binasa. Hanggat walang batas na nagsasabing ipagpaliban, ito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon ay tuloy po tuloy na tuloy po yung December 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So maliwanag po kaya ang COMELEC po ay naghahanda at tuloy-tuloy po yung kanilang paghahanda para po sa gagawing barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At kung mayroon namang batas po na itayo panibagong batas, ay hindi natin alam kung ititigil ng COMELEC po yung kanilang paghahanda pagka mayroong batas. So yun po yung aabangan natin, mga idol at mga kababayan. So sana po ay nakatulong tayo doon po sa mga nagtatanong kung tuloy nga ba. So maliwanag po mga idol at mga kababayan. At maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat. Bye-bye po.